Naiinis ka bang kalaban si Sun? Malakas mag-segway, tapos ang hirap pampigilan. Napik na rin ang hero na ito sa International League ng mga pro. Pangalawa din siya sa may pinakamataas na win rate ngayon. Pero huwag kang mag-alala dahil lahat ng hero may kahinaan. At yan ang i-reveal natin ngayon. Ito ang Explaining Every Hero's Weakness, Part 11. Una sa lahat, para malaman ang kanyang kahinaan, alamin muna natin kung bakit siya malakas. Number 1, meron na siyang sustain sa early. Hindi na agad-agad siyang mabubuli. Mas malaki na kasi yung HP na nakukuha niya sa early game kapag nakakahit yung clone. Number 2, syempre yung split push capability niya. Ang lakas na ito mag-push. At dahil din sa kanyang mga bagong item na palaging ginagamit sa kanya, sobrang bilis niyang maglakad guys. Dahil sa Windtalker, Thunderbelt at Great Dragon Spear ay ang hirap na rin takasan nitong si Sun. Tapos naka-petrify pa na spell. Kaya naman nababurst out niya lagi yung mga kalaban. Dagdagan mo pa ng 20% slow galing sa kanyang skill tree na nag-i-stack up kapag siya ay may doppelganger. Dito na tayo sa mga counter hero. Umpisa natin sa mga jungler. Pinaka the best option dyan ay si Julian. Ang lakas ng spell bump ni Julian kapag maraming tinamaan. Kaya kaya niyang makipagsabayan kay Sun o makatakas sa kanya kung kinakailangan dahil sa kanyang skill 2. Kahit nga basic attack ang gamitin ni Julian, basta enhance kaya niyang makipagsabayan. Tignan niyo to, kahit may anti-heal yung Sun, napupuno pa rin ang aking HP kapag ako ay nag-enhance skill 2. Pwede rin etong si Soyu. Dito naman kailangan mo talagang galingan sa pakikipagsabayan sa kanya kasi kaya kang talunin ni Sun. Pero kapag tama yung mga combo mo, kaya mo ding talunin si Sun. Malakas at makunat kasi etong si Soyu, lalo na kapag siya ay naka-immortal form, kaya hindi agad-agad siyang mababurst. At syempre nandyan din si Alpha na kayang pumalag sa kahit na sino. Masasabi natin na good pick pa rin etong si Alpha. Special mention, kapag marunong ka mag-Bane, pwede kang gumamit ng Bane na naka-physical attack. Kayang-kayang i-clear agad ni Bane yung mga clone, kaya meron siyang kalamangan. Sa mga XP lane naman tayo, nandyan syempre si Ruby. Dahil sa sustain at crowd control ability ni Ruby, mahihirapan etong si Sun. Lalo na kapag clash, medyo mamumroblema si Sun sa mga hero na hindi niya agad kayang i-burst. Si Lucas pwedeng makapalag, puro AOE yung kanyang damage. Pero feeling ko kapag old build ang gamit ng Sun, mahihirapan etong si Lucas. Pero kapag yung new build ang gamit ng Sun, kakayanin niya ni Lucas. Ganun din dito kay Phoveus, kapag yung new build ang gamit ng Sun na meta ngayon, kayang-kaya niyang palagan. Pero kapag yung old build, medyo mahihirapan siya. Sa mga mage naman tayo, etong si Lu Yi ang lunas sa segway ability ni Sun. Syempre may ultimate si Lu Yi kaya makakapunta siya kung saan nag-segway yung Sun at maisasama pa niya ang kanyang mga kakampi. Grabe din ang burst capability nitong si Lu Yi. Basta lagi mo lang tatandaan, antayin mo munang mag-dash bago ka maglapag ng skill 2 para hindi na makatakas. Si Lunox maganda ring option kapag nag-light siya na ultimate, mapupuno lang din ang kanyang HP at kaya ring tunawin yung Sun. Etong Lilia optional, maganda kasi to pang poke tapos pang clear ng mga illusion or doppelganger ni Sun. Pero mahirapan ka ring i-take down siya kasi nga ang bilis ng Sun ngayon dahil sa new item. Sa mga gold lane naman tayo, kung ikaw ay kinakancel or nilalason ng Sun, lasunin mo rin gamit ka ng Freya. Kapag nag-segue yan, tatakbuhan ka talaga niyan kasi masakit talaga si Freya guys. Alam naman natin na si Freya pa rin ang ultimate lason. Magandang option din etong si Iritel na naka-purify. Since nakakatakbo etong si Iritel habang nakaka-atake, mahirapan si Sun habulin etong si Iritel. Kapag kasi yung gamit mo na marksman ay nakatayo lang, nako delikado ka dyan sa Sun. Optional etong si Granger kasi nakaharangan ng kanyang doppelganger ang mga skill ni Granger. Pero nakaka-atake din etong si Granger habang nakakalakad, kaya pwede pa rin. Ang magandang gamitin kapag kalaban mo si Sun ay yung mga may crowd control. Basta meron kang kakampi na magpa-follow up. Pwede si Tigreal, pwede ring si Badang dahil marami itong crowd control. Basta yung mga kayang i-hold si Sun. Tapos naka-AOE yung mga skill. Kasi aminin na natin, mahirap talagang ilak target si Sun. Kasi kapag siya ay nag-i-skill, skill 2 at ultimate, nawawala yung hero lock. Kaya maganda pa rin kung yung gagamitin mong roamer
ay yung mga naka-AOE ang skill or maraming tinatamaan. Tips lang kapag kaharap nyo si Sun. Tapos alam nyong lamang kayo sa early. Hanggat maaari kapag nagbabato siya ng skill, kunin mo at i-take down mo yung kanyang clone. Kasi may XP at gold ka na makukuha dyan. 26 gold tapos XP. Panalong panalo ka dyan. Kaya kung ikaw naman, Sun user ka, huwag ka masyadong magbato ng clone, lalo na kung kayang i-clear yan ng kalaban mo. Pero yun nga, kung nahihirapan ka pa rin, iban mo na lang. Pero hanggang dun lang muna tayo for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.